Isang lalaki viral online matapos masangkot sa 3 sunod-sunod na road rage incident. Hindi ba dapat pagkalbong malamig ang ulo? Bakit baliktad ang nangyari? Yung mga ganyan dapat kinahapon para di na dumami. Paanong hindi init ang ulo niyan? Rekta ang tama sa ulo. Wala man lang ozone layer. Ang driver nanindigang wala siyang kasalanan sa may sisi pa sa mga nakaaway niyang motorista. Welcome back, Alam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang viral issue ng isang lalaking nasangkot sa hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 sunod-sunod na road rage incident. Dapat nga bang i-bash ang lalaking ito? Pinagsisisihan kaya niya ang kanyang ginawa? Matatanggalan kaya siya ng driver's license dahil sa pangyayaring ito? Ano nga ba ang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa mga detalye ng issue ay hayaan nyo muna akong ipakilala sa inyo kung sino nga ba ang lalaking ito na nag-viral online dahil sa kinasangkutang magkakaibang road rage incident. Siya ay si Jesse Vertodazo o mas kilala sa bansag ng mga netizen na Ben Diesel o Mang Boy sa Fairview. Dating call center agent na nawala ng trabaho noong Nobyembre 2023 na siyang naging dahilan daw ng kanyang pagiging mainitin ang ulo. Sinisigawan, minumura at pilit pinapababa sa sasakyan ng isang lalaki na kinikilalang si Jesse Vertodazo ang mga kapwa motorista sa magkakasunod na road rage sa Fairview. 3 beses na nasangkot sa 3 magkakasunod na road rage incident itong si Jesse. Nagkalat online ang kanyang video niya kaya siya ay binansaga ng mga netizen na Mang Boy o Ben Diesel ng Fairview. Unang nag-viral ang video ni Mang Boy noong 1 taon pa bago magsara ang taong 2023. Noong Disyembre ay nakuhaan siya na nakikipag-away sa driver ng isang passenger van sa kalagitnaan ng daan sa Fairview. Ang ikalawang insidente naman ay nitong pagpasok lang ng unang linggo ng January 2024 kung saan hinarang niya naman ang isang truck na nakakitgitan niya sa Fairview pa rin. Ang huling road rage naman na kinasangkutan niya ay sa pagitan niya at ng driver ng isang kotse doon pa rin sa nasabing lugar. At ito ngang huli, may bit pa siyang pamalo. Sinabi niya na para raw ito sa kanyang pangdepensa dahil minsan na siyang nabugbog sa away daan ng 7 hanggang 8 katao. Naganap ang mga insidenteng ito sa kalagitnaan ng daan, sa kainitan ng araw at sa maliwanag na lugar. Nang dahil dyan, mabilis na kumalat ang video niya ng pakikipag-away sa daan at agad siyang binash ng mga netizen. Pansin ko lang yung mga ganitong mukha, stress lagi sa kalsada. Buli talaga ang asal nito. Sa kilos pa lang, mapanghamon na, maangas masyado. Ben Diesel ng Pinas. Nasobrahan sa papanood ng Fast and Furious yan. Iyan lang ang ilan sa napakaraming comment ng mga netizen patungkol sa viral na video ng pakikipag-away ni Jesse. Dagdag pa ng ilan, kapapasok pa lang ng 2024 ay may gusto na agad sumikat para sa kanila. Hindi dapat nagmamaneo sa daan ang isang katulad ni Jesse. Siguradong away lang ang kahinatnan at baka umabot pa sa pisikalan kung sakaling kasing init ng ulo nito ang makakatapat nito sa daan. Nang dahil nga sa nagkalat na video ni Jesse, agad siyang pinatawag sa LTO. Sinuspinde ang lisensya niya at posible pang matanggalan nito. Nung humarap siya sa LTO, doon napag-alaman na mayroon pala siyang mental health problem. Mayroon siyang bipolar disorder o yung pabago-bago ng mood, energy level, activity level at concentration. Ang mga ganitong pagbabago-bago ng mood ay nakakasagabal para gawin ang mga daily routine o pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Sa kabila nito, hindi tinanggap ng ahensyang paliwanag na mayroon siyang mental health problem. Magkakaroon ng reso with recommendation to specialist to further check up para malaman kung talagang totoo ito at kung fit to drive nga siya. Sa isang interview mismong ina ni Jesse ang humihingi ng pangunawa para sa anak niya. Nagsimula raw kasi ang pagbabago ng ugali nito nung matanggal ito sa trabaho bilang isang call center agent. Doon nagsimula na raw itong maging mainitin ng ulo at magpabago-bago ng emosyon. Sabi pa ng kanyang ina, hindi malaman ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho kahit naman napakahusay naman ito sa kanyang pagtatrabaho. Ayon din naman sa mismong interview ni Jesse ay nawalan nga siya ng trabaho at minsan na rin nahatak ang sasakyan niya dahilan na rin ng pagiging madalas na mainitin ang ulo niya. Ano nga ba ang analysis natin sa isyong ito?
Hindi natin maiiwasan ang pagkakamali sa pagmamaneho sa kalye. Kahit anong araw ay maaari tayong makaengkwentro ng katulad ni Jesse sa daan. Maling-mali ang ginawa ni Jesse na sigaw-sigawan, murahin at sindakin ang kapwa motorista. Pero hindi rin naman siguro tama na pagsilitaan siya ng mga kung ano-anong mapapait na salita o i-bash siya ng ganun-ganun na lamang nang hindi inaalam ang totoong dahilan. Pero mas pipiliin ko pa rin na hindi na lang siya pagsalitaan ng hindi maganda dahil para ka na rin naging katulad niya na padalos-dalos at kung ano-anong lumalabas sa bibig. Hindi pinag-iisipan ang ginagawa, lalong-lalo na ang mga sinasabi. May kasabihan nga na ang mga masasakit na salita ay parang kutsilyo na pwedeng bumaon sa puso ng sinuman at hindi basta mahihilom kahit pabunutin. Isa pa, kung totoo nga may mental health problem si Jesse, parang pinatulan mo na rin ang isang taong vulnerable. Pumatol ka sa isang taong walang sapat na kapasidad na makapag-isip ng tama at mali. Isang taong naguguluhan sa mga pangyayari at hindi kontrolado ang ginagawa, sinasabi at iniisip. Nang tanungin si Jesse sa isang interview kung pinagsisisihan niya ang ginawa, mabilis ang sagot niya na hindi. Why would you ask me if I regret it? I did what I did. What I did is already done. Kahit anong gawin nyo sa daan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Yan ang mga katagang binitawan niya, nagpapatunay na para sa kanya. Tama lang ang ginawa niya at walang dahilan para pagsisihan niya. Nagawa na niya raw ang nagawa niya at isa pa, kahit patayin raw siya sa kalsada, babangon at babangon siyang muli. In short, walang nakikitang pagsisisi sa kanya. Kaya mas lalong nagpapatibay na baka nga may mental health problem siya since hindi niya makita na mali ang kanyang ginawa. Para sa kanya ay nararapat lang na gawin niya ang kanyang mga nagawa at ang mga ganitong sagot niya ang lalong nakapagpainit ng ulo ng mga taong nakapanood ng interview niya, lalo na ang mga netizen. Tingnan mo to, dinadamay pa ang Diyos sa ginawa niya. Sabi pa sa isang comment. Ano nga ba ang aral na mapupulot natin sa pangyayaring ito? Kahit na sa anong sitwasyon, lalo kapag tayo ay nasa daan, huwag na huwag natin pairali ng init ng ulo kung tayo ang nalagay sa sitwasyon ng mga driver na nakasalamuha ni Jesse. Tayo na mismong magkaroon ng malawak na pangunawa. Kalmahin lagi ang sarili at huwag sumabay sa alab ng galit ng taong kausap. Piliin pa rin maging mabuti sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung hindi natin alam ang pinagdadaanan ng tao katulad nga nitong si Mang Boy ng Fairview na sinasabi di umano'y may mental health problem daw siya. Subukan munang makipag-usap ng mahinahon. Ika nga, walang di nadadaan sa mabuting usapan. Kasi kapag pinatulan natin ang mga ganitong tao, tayo rin ang magmumukhang walang alam at walang pinag-aralan. Hindi ko sinasabing tama si Jesse. Maling-mali siya actually. Pero kung iisipin, hindi karuwagan ang umiwas sa gulo, lalo na alam mong wala naman itong mabuting maidudulot sa iyo at maabala ka pa. Hindi masama na ikaw ang umunawa. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang panalo dahil hindi ka na stress katulad niya dahil hindi mo sinasabayan ang taas ng emosyon niya. Isa pa, hindi may tatama ang mali ng isa pang maling ginawa. Alam mo ngang mali siya, di ba? Huwag mo nang sabayan dahil baka makagawa ka pa ng bagay na sa huli ay pagsisisihan mo rin lang. Kaya malaking saludo sa mga driver na nakaengkwentro nitong si Mang Boy. Bagamat sumasagot-sagot din sila, hindi naman nila lubusan na pinatulan. Kapag lumabas tayo ng bahay at nagmaneho sa daan, ilagay natin sa isip natin na anumang oras ay maaari tayong makasalamuhan ng taong gaya ni Jesse. Kaya ihanda lagi ang sarili sa magiging tugon mo at kung paano mo pwedeng i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Katulad ng mga driver na nakaengkwentro ni Jesse, huwag nating patulan ang mga ganitong tao dahil para na rin ito sa sarili nating kaligtasan, lalo na kung may mga kasama tayong tao na mahal natin sa buhay na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Laging tandaan, laging maging kalmado para iwas basag ulo.